Tagal lang ako sa Saudi rin, multi-videos na, pero huli ko lang talagang gusto ko talagang mag-isda. Oo, at nagpapasalamat ako kay brother. Dahil nagkatagpo kami sa talagang best din para ni Ala, sa Bacala. Oo. Tapos, ayun, sabi ko, gusto kong mag-islam. Kaya binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-islam ang bagong buhay. Masyaallah. Kasi ako, kasi ito na talaga. Habang buhay ko na itong dadalhin ko maging islam. Grabe, ikaw pala Pangasinan. Thank you. Okay, masyaallah. Sige bro. Assalamualaikum. Ako nga pala si Kramer Chavez from Cavite. Pero taga-kon ako. Tubong Bicol. Bicol lang. No. Alhamdulillah. Okay, so mag-umpisa tayo sa panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. So, ang binanggit kong Arabic na panimula, ito ay panalangin at hiningi natin ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa pagkakataong ito ay tayo'y gabayan, patnubayan sa ating puso't isipan. Alhamdulillah, hiningi natin ang kaalaman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil of course, ang lahat naman ay nagmumula sa Allah, lalo na ito ay yung pure knowledge na tinatawag. So, at idinalangin din natin yung ang lahat ay inaasa natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapat na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ito ay napapanahon kasi na panalangin sa pagkakataong ito. Okay, so alhamdulillah, natapos tayo sa pagpapakilala sa isa't isa at sa opening prayer natin. Ngayon, ang umpisahan natin ngayon is for the benefit na mayroon tayong mga kapatiran na bago. No? So, alhamdulillah, para at least sa inyo rin naman ito ay magiging refreshing yung tinatawag na pinaka main foundation ng Islam, which is ito yung tauhid, no? Sa Islam kasi ito yung pinaka-umpisa talaga na dapat matutunan natin, malaman, lalo na tayo nagbalik Islam. Kasi in reality, in Christianity, di ba? Galing tayo sa Christianity. Kumbaga, malamang sa malamang yung kaalaman patungkol sa Islam is hindi magiging sapat at maaring kumbaga zero knowledge tayo sa pinaka-pure knowledge. O maari na meron tayong kaalaman sa Islam, maaring hearsay o hindi naman ito naangkop na kaalaman, no? So kaya naman sa pagkakataong ito ay ating kumbaga idadirect yung ating kaalaman sa yung mga step by step, inshallah here. So kailangan ko rin ng inyong participation, kaya nakahanda dito yung yung maliit na microphone, no, para just in case na meron tayong magiging katanungan is at least para maging live yung live na tayo actually sa FB no, dahil meron din sumusubaybay sa atin sa Pilipinas na mga bagong yakap sa Islam. At of course, pinaka rin natin is yung ating pamilya mismo is para at least sila ay natututo din patungkol sa Islam, nagkakaroon din sila ng kaalaman. So, kailangan ko ng magiging participation, inshallah. So, ang magiging system natin sa pag-aaral, so, mag-open muna tayo ng topic, which is yung ipinost natin sa ating FB kahapon or kagabi. At ngayon, natin, kumbaga, every end ng topic, magkakaroon tayo ng question and answer para ma-utilize natin, ma-sum up natin yung mga importante dito. No? So, inshallah, maliit lang naman ako mag-topic, hindi ako masyadong broad mag-topic para at least matatandaan natin. No? Okay. So, sa Islam, meron tinatawag na
sa pagpasok ng Islam, sa pagpasok natin sa Islam, meron tinatawag na pillar o haligi dito, no? So ang sa haligi sinasabi, haligi ng Islam, ito ay may 5, no? Kaya at ito rin yung pinaka definition ng definition ng Islam din. So sinasabi ang Islam, ito yung pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, number 1. Or sa Arabic na original na lingwahe, ito yung shahadatin, no? So doon inumpisahan lagi yung sa pagsasaksi, no? So dito sa pagsasaksi na ito, being Christian, no, ito yung paraan para tayo ay makapasok sa Islam, para makapagbalik Islam tayo. Ito yung pinakaumpisa talaga. Then pumapangalawa yung patungkol sa pagdarasal, no? So batid natin na masipag talaga ang mga Muslim magdasal, di ba? Observe natin yan 5 times, no? Maraming Christian na medyo namamangha, no? Sa mga Muslim dahil nga sa araw ng Islam ay 5 beses ang pagdarasal na obligado. So pumapangatlo dito sa Pillar of Islam yung patungkol sa pagkasasapit yung Ramadan, which is nakaraan lang, nagkakaroon tayo ng activity na pag-aayuno or som sa Arabic. Yan. So then pumapang-apat, sa aral ng Islam, itong or haligi ng Islam, itong zakat na tinatawag. So ang zakat, ito ay related sa pera, sa mga mayaman to, no? Although pillar of Islam siya, mabait ang Islam no? Yung aral ng Islam. Although pillar siya, hindi nagiging obligado ito kung walang kakayahan ang isang Muslim. Kasi nga related to sa pera, no? So sabihin, sa may kakayahan na mayaman na Muslim, sila yung nauobliga na magbigay ng katulad ng within 1 year nilang ipon, may range yun, 2.5% nun is kailangan nilang ipamigay sa mga mahihirap na Muslim. Priority yun. No? So ito yung tinatawag na zakat. Then, pumapang-5, yung napapanahon ngayon, yung patungkol sa Hajj. No? So, mashallah. So ito yung ating 5 haligi ng Islam. At ito rin yung pinaka-definition ng Islamismo. No? So, isa sa mga definition ng Islam. So, ipa-priority natin na ipaliwanag yung patungkol sa shahada. No? Sa shahada din natin, so, ano ba itong shahada? Sinasabi na ang shahada, ito yung pagsabi natin ng pangako, no? Or pagsasaksi natin, no? Or bigatan pa natin, panumpa sa Diyos. No? Ito yung sinabi natin na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. No? So natatandaan natin yan, di ba? Pinabigkas sa atin ito mabuti, di ba? So sa kahulugan kasi sa Tagalog, para lubos nating maunawaan, pinangako kasi natin dito sa pagsasabi nito na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Baga pangako natin yun, no? So sabihin hindi basta-basta tayo nangako sa kanino man, sa Diyos mismo tayo nangako dito. Sabi natin sa Kanya, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya kay Allah. No? So yun yung ating nice talagang i-point out, no? Talagang kailangang maging clear talaga yun. Maliwanag sa atin yun. At sa pangako natin dito, may kondisyon. Sabi nga, sa pagsasaksi mo, kailangan kung meron kang maling paniniwala patungkol sa Diyos, so mali, di ba? So, kailangan mo alisin yun. Kailangan mo nang alisin yung Waalaikumsalam, tabarakatuh, Sheikh, mashallah. Waalaikumsalam, tabarakatuh, Sheikh, mashallah. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Kumusta mo? Alhamdulillah. Mashallah. Mashallah. Ang tangkad, mashallah. Alhamdulillah, Sheikh, alhamdulillah. Mashallah, tabarakallah, alhamdulillah. Opo, kilala ko Mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah. So ito yung ating mga bagong yakap sa Islam po. Mashallah, tabarakallah. Ayan. Mashallah, tabarakallah. So, baka meron kayong at least pagbati ba? Pagbati. Walang problema. Okay. Ayan, mashallah, tabarakallah. Mashallah, masaya kami na kita kayo namin. At alhamdulillah, pinagaya tayo ng Allah. Ang Islam ay napakagandang religiyon. Ito ay isa-isang religiyon na nagtuturo sa sambahin ng isang Panginoon. Isang Republika. Ito ay isa-isang religiyon na nagtuturo
sa paniniwala ng tagapaglikha. Siya nag-isa lang, wala siyang anak, walang ama, walang pinagmulan, walang simula, walang huli. Siya lang ang nag-iisang lumikha sa atin lahat. Lumikha na tayo para sambahin siya. At yun ang katuruan ng mga propeta. Diba? Alam niyo, di ba lahat ng mga propeta, ang turo nila? Sabi na nag-iisang tagapaglikha. At yun ang paniniwala sa Islam. Sa lahat ng reliyon, wala kayo makikita ganun maliban sa Islam. Kaya, congratulations sa inyo. Nakawakan yung Islam hanggang sa dulo ng ating hininga. Dahil nagbigay ng magandang ng mabuting balita sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng huling propeta na si Muhammad. Sallallahu alaihi At wasallam. sino man ang maniwala sa Allah, nag-iisip na paglikha, at siya'y abutan ng kamatayan doon, siya naniniwala doon siya sa buhay niya, sa kanyang paniniwala, sa kanyang gawa, sa kanyang gawa, paniniwala, ay siya yung pinakuha ng paraiso. Ano siya yung mashallah, magandang sa balita. Mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So mamaya kung pwede, mag-almusal muna kayo or then balik kayo sa amin para makasama rin kayo sa aming program. At hanggang ano pa kami 10:30 yung aming pinaka-program. Kung ano pa kayo, inshallah, okay. Salah. Jazakallah kayo sa inyong pagpasyal sa amin po. Jazakallah kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Okay. Actually, sila po yung ating mga kapatid na mga sheikh. Actually, alhamdulillah, mataas yung kanilang kaalaman patungkol sa Islam. Alhamdulillah, kaya binigyan natin pagkakataon din na makapagsalita sa inyo. So, pagpatuloy natin, alhamdulillah. So, sa tauhid, sa pangako natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, yun na nga, ulitin natin na kung meron tayong paniniwalang mali, lalo na patungkol sa Diyos, kailangan muna talagang bitawan yun. Kailangan bitawan talaga yun. So, maari, hindi natin, sabihin sa haba ng panahon na tayo naging Kristiyano, di ba? So, kung ilang taon tayo naging Kristiyano, umabot ng 50 years o ilang taon, kumbaga hindi ganun kadali talaga yung pagbitaw dito. No? Kaya naman makakatulong sa atin itong pag-aaral para talagang lubos natin mabitawan yun. No? Yung lalo yung mga practices na patungkol sa, alam na natin yung sa Trinity. No? So, Shalakir. So, ito yung paraan para lubos nating mabitawan yung maling paniniwala na yon. Kasi yun ay kondisyon sa atin para maging katanggap-tanggap yung ating pangako na yon patungkol sa ating shahada. Okay. Then, kaya tinawag yung shahadatin, dalawa yung pinapangako natin dito. Bukod sa pinangako natin una na si Allah yung ating sasambahin, pangalawa dito yung pangako natin na si Muhammad ay sugo ng Allah. No? So, ngayon, of course, Christian, of course, pag-alam Muhammad, yung iba bagong sa pandinig nila yun or hindi pa nila talaga lubos nakilala. Kaya naman, nararapat talaga na makilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kasi bahagi siya ng ating ipinangako na sa ating pangako sa Diyos, no? Na si Muhammad ay sugo ng Allah. So, sabihin, something na merong kakaiba or very special kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga nakabanggit siya sa ating pangako sa Diyos. Okay. So, step by step lang naman. So, okay. Sa unang itatapik ko ngayon is patungkol na ito sa pangalawang haligi ng Islam, no? Which is ito yung sa pagdarasal, no? Sabi nga natin kanina, sa aral ng Islam, napakasipag. Ang mga Muslim, 5 beses yung obligadong magdasal, di ba? So kung Christian ka na medyo hindi ganun ka-religious, Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mashallah, yan ang gusto ko sa mga late comers Ha? Nasa pas pala kayo. Sige. Okay. Walang problema. Sige. Okay, sige. No problem. Sige, Mayor. Kumusta, Mayor? Okay.
Okay. So, sabi natin kanina, yung pumapangalaw sa haligi ng Islam, ito yung patungkol sa salah o pagdarasal. No? So, ngayon, isa sa mga nice kong maging part ng discussion natin dito, yung kung paano natin makuha yung concentration sa pagdarasal. Which is sa Arabic terminology kasi, ito yung khusyu. No? Khusyu sa salah. No? O taimtim sa puso at sa isip pagka tayo ay nagdarasal o salah. So, ito yung khusyu na tinatawag. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang layunin ng pagdarasal sa Islam. So, ayon sa Quran at sa itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na at sinabuhay ito ng mga kasamahan ng propeta, yung tinatawag ng mga sahaba, no? So, point number 1 patungkol sa concentration sa pagdarasal, dito dapat alalahanin kung sino ang kaharap mo sa pagdarasal. So, kailangan daw sa pag nagdarasal tayo ay kailangan puso't isipan natin na ang kinakausap natin ay ang Diyos mismo, ang Allah. Na point number 1 yon. So, ang patunay dito, ito yung sinabi ng Allah sa tunay na matagumpay ang mga mananampalataya, yaong mapagkumbaba at may khusyu. So, ito yung concentration nga sa pagdarasal. So, ito yung nakabanggit sa Quran sa surah Al-Mu'minun, chapter 23, verse 1 to 2. No? Sabihin, may patunay talaga na kailangan talaga pag tayo nagdarasal, kailangan nasa puso't isipan natin ang kinakausap natin ay ang Diyos mismo. Okay. So yun yung nasa point number 1. So point number 2, para makuha daw natin yung concentration sa pagdarasal, so dasalin na parang huling salamun na to. So ibig sabihin dito na dahil nga ang buhay natin, hindi natin ito hawak, hindi natin sa sarili. No? Maari, hindi natin alam mamaya, bukas, kung sino yung mawawala. Di ba? Ito yung pinopoint dito. Maari, kasi nga, marami pagkakataon na may natulog lang, ang laki-laki ng katawan, nag-gym kasi, super, ano pa siya, MVP pa siya sa basketball, natulog lang. Hindi na nagising. Kaya nga, ito'y patunay na hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya sabi dito sa point number 2, yung pagdarasal daw natin, ituring natin na maaring yun na yung pinakahuli na pagdarasal natin. Na maari, hindi na natin abutin yung susunod na salah. Okay, so maliwanag sa atin. So patunay naman, so sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay tumindig para magdasal ka na katulad ng isang tao nagpapaalam o huling salanan niya. So ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so maliwanag sa atin to. Point number 3, para makuha natin yung concentration sa pagdarasal, intindihin ang pagbasa, yung binabasa sa Quran. No? Naku, medyo challenging to actually, no? Kasi nga, nasa termino Arabic siya. No? So, bisabihin, dito, so pagpatuloy natin, malaking dahilan ang pagkawala ng focus ay pagbigkas ng mga hindi nauunawaan. Kaya, yun na nga, makakatulong na lalo na sa patungkol sa Al-Fatiha. Ang pinopoint dito yung Al-Fatiha. Kasi nga, sinasabi sa sala, kapag wala yung Al-Fatiha, hindi tanggap. Diba? So, ito yung isa sa mga kondisyon. Kaya sabi dito, so kahit man lang sana daw yung pinaka-Al-Fatiha, is lubos mo itong nauunawaan. Yung mga sura doon. So, inshallah, makukuha natin yan sa pag-aaral, of course. So, point number 4, dahan-dahan ang dapat ginagawa sa pagsasala. Hindi yung nagmamadali masyado. So, hindi minadali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala. So, may hadith tungkol sa lalaking mabilis magdasal. So, sabihin may patunay mismo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dun sa tao na nagmamadali sa pagdarasal niya, kasi nakita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabilis siyang nagdasal. Yung kilos niya sobrang bilis. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito binika niya, bumalik ka at magdasal muli sapagkat hindi ka nagdasal. Meaning to say, hindi natanggap yung dasal niya. Invalid. Meaning to say, pagka yun na nga yung ginagawa na mabilis na pagdarasal na ginagawa. So, maliwanag yun. So, another point, tumingin lamang sa lugar ng sujud. Kung saan ka, yung, mo yung noo mo. So, doon ba yung focus mo? Walaikum salam, tabakato. Okay.
Okay, welcome, manager. Okay. Point number 6. Para makuha natin daw yung concentration sa pagdarasal, iwasan ang distraction. So, naku, napakaraming distraction. No? Alam natin yan. Kung ano man yung para sa inyo na nagiging distraction sa inyo, iwasan daw yung distraction na yon, lalo na pag nagdarasal. No? Ito yung hadith patungkol dito. Huwag magsala habang nakahain na ang pagkain. So, tandaan nyo may pagbabawal. Pag daw nakahain na yung pagkain, bawal magsala. Pinagbabawal dito, hadith ito. Yung gusto mo nang kumain, yung gutom na gutom ka na, so unahin mo ang unahin mo muna ang ano dito, pagpatuloy natin. Huwag magsala habang nakahain na ang pagkain at gusto mo nang kumain. O kapag naiihi, no? So, sabi nakakaramdam ka ng pagkaihi o nadudumi ka. So, sa mga ganong kalagayan, so, meaning to say, huwag ka daw magsala pagka ganun yung kalagayan. Meaning to say, unahin mo muna yon. Kung naiihi, umihi ka muna. Kung nadudumi, dumumi ka muna. Kung nakahain na yung pagkain, kumain ka muna bago ka magsala. Okay, so clear, maliwanag. So, another point para makuha natin yung concentration sa pagdarasal, maghanda bago ang takbir. Meaning to say, kailangan prepared ka. Ando doon yung preparation. Okay. So, ilang mga salaf o sahaba, ito yung mga kasama ng Propeta Muhammad SAW, naghahanda sila mula sa kanilang puso bago magsimula. Meaning to say, talagang dinadamdam muna nila sa kanilang puso yung kanilang gagawin na pagdarasal. So, isa sa patuloy dito, si Ali ibn Abi Talib ay sinasabing namumutla kapag sa oras ng salah. Dahil alam niyang haharap siya kay Allah. So, ganun siya kumbaga sabihin yung prepared niya, no? Talagang daman-daman niya sa puso niya na ang kakaharapin niya ay ang Allah sa kanyang pagdarasal. Okay, another point, para makuha daw yung concentration o khusyu sa pagdarasal, paramihin ang dikir at Quran sa araw-araw. Meaning to say, yung mga sa araw-araw nating mga panahon is kailangan talaga meron tayong mga ganito. Pagsabi ng Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, at pagbabasa ng banal na Quran. Okay. Then, another point, para makuha yung khusyu sa pagdarasal, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humingi ng protection mula sa Allah, sa ating pusong walang khusyu. Ibig sabihin, dito na maaring manalangin, Allahumma inni a'udhu bika min kalbin la yakhsha. Nakahulugan nito, O Allah, nagpapakup ko mula sa pusong walang khusyu. Meaning to say dito, nananalangin muna tayo sa Allah para makuha natin yung concentration. So, ang panalangin naman ay hindi kailangan Arabic. So, kahit nasa wika natin. Then, another point, tandaan ang khusyu ay pinapractice, hindi instant ito. So, kahit ang mga mabubuting tao, minsan nawawala sa focus. Kahit nga yung imam di ba? Nagkakamali siya. So, talagang talagang kailangan may preparation na matindi, no? Ayun. So actually isa sa mga Pilipinong ustad, si Ahmad Javier, napanood ko yung isa sa mga video niya patungkol dito sa para makuha yung khusyu. Sa paliwanag niya kasi nga daw malaki yung factor dito yung memory natin, no? Ipinaliwanag niya na kasi kung halimbawa ang memory natin ay puno ng halimbawa sa video games, no? So yung nakaano sa isip natin, sa memory natin. So iba't bagay, maaaring music, no? So yun ang store sa ating walang barakatuh. Si brother. Okay, so kung yun daw yung naka-store sa ating memory, so malamang sa malamang kahit nagdadasal na tayo, yung pa rin yung bumabalik kasi yung naka-stack sa memory. So, sabihin dito na mas mainam ang ini-store natin sa ating memorya ay Quran. So, ito yung pinapaliwanag dito. Kasi nga, pagka ganon, yun yung iiral sa atin. Tayo ay, sa time tayo ay magdarasal.
So, inshallah khair. So, maliwanag sana yung ating magiging ano. Actually, kung mag-time tayo mamaya, inumpisahan natin sa topic na to at itatapos pa rin natin to, babalikan pa rin natin to. So kaya kung may tanong kayo, wag muna kayong magtanong kasi babalikan pa rin natin to. No, inshallah. So, ano tayo? Doon tayo sa main topic natin about Hajj. Ayan. So, third part na tayo, no, sa patungkol sa Hajj na topic. So, okay. So, kanina, binanggit natin na ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam, yung Hajj. No? So, nakaraan, recap na lang. So recap, no? Kailangan ko ng participate nyo sa recap. Kasi sino nagre-recap, kayo ang dapat nagre-recap, di ba? So, kasi nga, tinitingnan natin yung memory nyo kung meron natandaan. So, umpisa natin dito kay brother, no? So, recap lang naman. Recap lang. Madali lang ito. Hindi, ano lang tayo? Oo, saglit lang. Sige, isa-isa. Kung ano yung natandaan lang. Last. So, di ba, nagkaroon tayong part 1 sa Hajj. Nagkaroon pa rin ng part 2. So, titingnan natin doon sa part 1 and part 2 kung ano yung natandaan nyo. Kahit na may bilang. Sige. Umpisa mo na. Bismillah. Anything na natandaan. Sige. Yung natandaan ko po sa first topic na yun sa Hajj is yung Lapit ko ng konti. yung talagang natatak sa isip ko yung first topic na yun sa Hajj is yung pag-sacrifice ni Abraham sa pagsunod kay Allah. Even if his own son, yung sinacrifice niya para lang sa pagsunod sa utos ng Allah. Okay, very good. Yun lang, ganun lang. Sige, ano pa yung natandaan, bro? Natatandaan ko doon sa Hajj yung yung 5 pillars. 5 pillars of Islam pa rin. Mashallah tabaraka. Kasi hindi na natin papainulit kasi binanggit na natin kanina. So, si brother naman. Ganun din yun. Ano yung natandaan mo? I-share mo lang. Nagre-recap tayo. Recap. Sige na. Wala ako natandaan. Yun nga po, Ustad, ang about sa Hajj, yung paghahanda at yung, ano ba yun? Yung ika-siyam? Siyam. pag-ayuno. Yes, pag-ayuno. Okay, sige yun lang. Okay, very good. Tingnan mo na, very good ka pa, di ba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung about topic last Friday about Hajj, yung pagtitiis, mga pagsubok, mag-prepare. Next na lang, Ustad. Dadamihan mo na. Siguro yung sinabi mo, sasabihin niya sa asa. Huwag na uulit na Ustad eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ano? Yung, wala na, inubos mo na eh. Ano, Ustad? Faithful, di ba, sa pagsasala? Faithful, yun na po, wala na akong Sige na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung pagkakatanda ko lang po sa Hajj is yung paghahanda po sa, ito po, nag-umpisa na yung tinatawag na Dhul Hijjah, Okay. na kailangan dapat mag-som tayo ng 9 days, pero depende na lang sa atin kung gagawin natin yun. Yung tinatawag na the day of Arafah, the last day of Arafah is 26. Sabihin matalas yung memory ni brother. Okay, sige. Sige, pasin mo na bro. Pasin mo na raw. Wala na, sinabi mo yun. Sorry, siyam na araw. Siguro yung sasabihin niya, sinasabi mo. Siyam na araw, pagpapasting ako, highly recommend yun, di ba? Ay, hindi sasabihin ko, sinabi na niya. At saka yung yung sa Hajj, yung pa niya sa Hajj, yung pagbabato ng yung bato sa part yun. Part din yun. Part ng Hajj yun. Okay, at least, di ba? Wala na. Ustaz, assalamualaikum. Bismillah. Ano na lang, copy-paste na lang siguro. Ano na? Copy-paste na lang ako kasi nabanggit na naman lahat yung nasa isip ko rin. At yung magpapaste siguro ano na lang, yun yung paghanda sa sarili sa mga bagay na nabanggit sa lahat. So dapat prepare yung sarili mo sa mga bagay na yun. Ayun. Pero pala, Ustad, yung
may tanong pala, yung pagbawal ng putol ng kuko, pang ilang araw ba yun? Actually, sa mga nagpapakatay lang yan. Nagpapakatay lang yan. Kurban. Sa mga nagkukurban lang yan. Okay. Okay. Yung mga hindi Pero kung hindi ka nagpapakurban, nagpapakatay, okay hindi ka ano doon. lang. Okay. Okay. Sige. Ay. Sa bato. Ba't iba-iba ang laki? Okay, sasagutin natin yan. Okay, sige, Shala. So, Siguro bro, pag malaki yung kasalanan mo, dapat malaki rin. Malaki hindi pala, malaki mo. okay, sige. Kasi bato yan. So ngayon pa lang nakikita natin yung memory niya kung gaano kalawak at saka kung gaano ka silang. So may kaya nga sabi nila meron gigabyte, meron din MB lang. okay. Shala. So alhamdulillah. So Shala, sa pagpapatuloy natin, alhamdulillah, kahit na paano naman natin sa alhamdulillah maganda yan dahil mayroon tayong sabihin mga kahit na paano is natandaan at least sa magiging napapanahon kasi. So today is May 22 na ngayon. Friday, Biyernes. So sa Dhul-Hijjah, pumapatak to ng pang-5. So sabihin, 'di ba 10 araw lang itong very special kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong buwan ng Dhul-Hijjah. Sa loob ng isang taon every year, nasa pang-5 na tayo, no? Ganun kabilis ang lumipas. So kung puntos, nasa inyo na 'yon. Kung nakapuntos kayo ng marami sa lumipas na 5 araw or konti lang. Sige. Ito pala yung last month niya sa, sa... Doon may kalendaryo rin. Ito lang na sa calendar na. Kaya pala, kumbaga kung sa last month ng the year ng Arabic calendar. Oo. New Year na. Tama. Ayan. Tapos close na New Year. Actually, bagong taon, New Year, na hindi naman sila-celebrate kasi yung New Year dito. So, at yun ay pinagbabawal actually, yung patungkol sa pag-celebrate ng New Year. Pero binabago yung kalendaryo. Kung 1,447 year ngayon, next month, dahil nga susunod na taon na yon, 1,448 na sa Hijri calendar yon. Okay, so tandaan natin, so pang-5 araw ngayon, pag natapos ng 30 days, so kung lumipat makita yung sign, ano na yon, 1,448 na yon. So, ang importante ngayon, tandaan nyo, pang-5 araw na ng Dhul-Hijjah ngayon. Tandaan nyo. So, at binanggit na kanina yung May 26 kasi on the 26, yun yung pumapatak na on the 9th day, which is Arafah Day. Okay, ano ba itong Arafah Day, Shalakir? So, yun ang pinaka-Arafah Day, pang 9th day. Okay, so okay, pagpatuloy, medyo nako-confuse na yata yung mga bago sa inyo na so, hindi naman mahirap actually kasi nga kumbaga nire-recap na kasi lang namin, no? So okay. So at binabalikan din naman natin. So okay. Di ba nabanggit natin na yung history is ito ay pinagmulan ay kay Propeta Ibrahim, alayhi salam, o si Propeta Abraham kasama ang kanyang pamilya na ang asawa niya ay si Hajar at ang anak niya na si Ismael. So sila yung kumbaga sila yung pinaka main character, no? Kung ano natin bro, di ba sa Bible, biblical, andiyan din si Propeta Abraham. So sa Islam, napakalaking parte rin ng ginampanan ni Propeta Abraham sa pananampalataya Islam. Ito yung napapanahon na patungkol sa Hajj. Sila yung pinagmulan ng istorya talaga. Okay. So meron tayong video, sana i-ano lang natin yun, yung mga nakaraan para at least ma-recap nyo. So, okay. So, ngayon, ang itatopic kasi natin dito ngayon, nabanggit natin na ang gumanap talaga ng Hajj o pati kung ang Hajj ay malaking kumpletong pilgrimahe, yung Umrah naman maliit na Hajj lang ito. No, para at least hindi kayo na-confuse ano ba yung pagkakaiba ng Hajj at Umrah. So, ang Hajj ito ay part ng haligi ng Islam. No? Which is, sabi nga, obligado kapag ka may kakayahan. So, sabihin, sa Islam nga, kapag ka, even though na haligi siya ng Islam, pagka wala kang kakayahan physically at financially, no, emotionally, at sapat na edad,
pagka wala ka sa anong ito, sa kondisyon na to, hindi ka obligado. Pero kapag ka, yun na nga, ang isang Muslim na mayaman, may pera talaga siya, so obligado sa kanila. Kaya naman, from the Philippines, tingnan nyo ang dami pumupunta dito, gumagastos sila ng 350,000 isa katao para makagampanan lang ng Hajj. Or else, dahil may kakayahan sila, pag hindi nila ginawa, may pagkakasala sila. Pero yung mga mahihirap na Muslim sa Pilipinas, walang kakayahan, hindi obligado at wala silang pagkakasala kahit na hindi nila magawa. Okay. Very good. Okay, Shala. So, ang ipo-point out natin dito, nais kong ipaliwanag sa iyo niya na ang nangyayari sa mga propeta, 'di ba? Napakarami nila, 'di ba? Panahon ni Adan, Noah, no? So, ngayon ang nangyayari, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito'y nabanggit na every generation na may propeta, yung nasyon nila, habang kasama nila ang propeta, kumbaga, nare-remind sila lagi kasi kasama nila ang propeta. Ngayon, pagka namatay na yung propeta, mahabang panahon, tapos wala pang propeta ng kasunod, ang nangyayari sa mga nasyon na to, dahil nga nakakalimot sila. Hanggang sa nakakagawa, alam mo naman si Satan, ang pakay ni Satan is i-misguide ng tao, di ba? So, umaabot sila sa pagka-misguide. No? Okay. So, sabi natin na sa panahon ni Propeta Noah, doon pa lang, ipinagbawal na yung mga rebulto. No? Ito na yung pinaka-starting sa history. No? Pero dahil nga namatay na si Noah, at yung mga panahon na susunod sa kanya, yung mga nasyon niya, ay ito na, kumbaga, nawawala sila sa aral, nakakalimot sila, nakakagawa sila ng mga pagkakasala. Hanggang sa umaabot sila sa pagsamba sa Diyos ng mali. No? Hanggang sa, ina naman, ang gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pipili na naman siya ng panibagong propeta para maibalik na naman yung aral na kanyang patungkol sa Islam. So, ganun ang nangyayari. Kaya nga, umabot sa 124,000 ng mga propeta. Kasi each generation, pumipili ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para ang tao ay laging may gumagabay sa kanila. So, sa panahon natin ito, ang gumagabay sa atin ay ito yung maasa tayo sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bagamat sabi natin sa history ng Hajj, ang pinakagumanap ay ang pamilya ni Propeta Abraham. So, nung nawala sila Propeta Abraham at si Ismael, yung anak, ang nangyari sa mga nasyon na to, umabot sila sa maling pagsamba. So, ibig sabihin, kung dati ang ginagawang Hajj ay tama, dahil kasama si Propeta Abraham at si Propeta Ismael, so umabot sa, sabi nila, yung mga nagtatawaf, dahil naligaw na sila ng pananampalataya, alam yung ginagawa? Dahil sila ligaw, nagtatawaf sila ng hubad-hubad. Hubad-hubad. Ganun ang ginagawa nila sa Kaaba noon. Umabot sila sa ganung punto. Walang damit. Walang damit. Kasi nga, kung bakit walang saplot, kasi nga, umabot sila sa ganong sitwasyon. Maling pagsamba. Maling paniniwala. Kaya naman, ang naging paraan ng propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili niya ulit na maging propeta para maibalik yung original na aral ng Islam. Kasi nga, sabi natin lang, ganun talaga ang nangyayari. Dahil ang tao ay likas na malilimutin. Kaya nga tinawag tayo sa Arabic na al-insan. No? Kasi ito yung karakteristik ng al-insan, likas na malilimutin. No? So, brother, malilimutin. So, makinig kasi napaka-importante. So, ganun ang nangyayari sa mga nasyon. Bagka umabot sa wala ang propeta, mahabang panahon, naliligaw ng pananampalataya hanggang sa umaabot sa maling pagsamba. Kaya nga sabi natin kanina, yung nasyon na to, na naligaw, ang ginagawa nilang pagtatawaf ay nakahubad-hubad. At mismong Kaaba, pinalibutan nila ng mga rebulto. Which is, ang Islam is bawal na bawal ang rebulto. Okay, so inshallah. So para at least nakarelate kayo sa magiging natin. Kasi nga ang pag-usapan natin dito ngayon ay ang patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, siya ang nagbalik ng tamang pagsamba. Okay.
Kasi siya ang magiging ano natin, siya ang role model natin bilang propeta natin. Kaya nga, di ba sa shahada, di ba sabi natin, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Kino-confirm natin dito na ang ating sinusunod na propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang kapamaraanan. No? Kaya nga, sa panahon natin ito, ang sinusunod natin na kapamaraanan ng pag-hajj ay ang pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito yun na nga, siya yung nagbalik ng aral ng Islam. Okay. So siya naging maliwanag sa inyo yung bro, kasi nga para sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, bago pa man maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinilala na siya ng mga Quraysh, yung kanyang pamilya na tinatawag na Quraysh. Ang Hajj, ngunit halo ito sa maling gawain at paniniwala. So, nang dumating ang Islam sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinalik niya, tinawag ng propeta ang mga tao sa pagsamba lamang kay Allah. So, ibig sabihin, maging sa pagsamba kay Allah, nawala yung mga mananampalataya dati. No, mali yung kanila nasamba. No? Kaya nga, sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad natin, bilang Kristiyano, no, kung dati ang Jesus ay sumasamba kay Allah, ang nangyari sa atin, hindi natin nasamba ang Allah, ang sinamba natin si Jesus. Samantalang sinasamba ni Jesus ay ang Allah. No? So, ganun din sa kanila ang nangyari. No? Kaya naman sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na nga, tinawag niya ang mga tao sa pagsamba muli kay Allah. Okay. Kaya naman yung La ilaha illallah ay muling nanumbalik sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa unang taon, hindi pa malayang maisagawa ng mga Muslim ang Hajj dahil inuusig sila sa Makkah. Sabihin, yung pilgrimahe ngayon na ginagawa, dati bawal. No, pinagbabawal. Kasi nga, inuusig sila sa Makkah. So, pagkatapos ng hijra sa Madina, so, ibig sabihin ng hijra, ito na yung pagkatapos, kasi ang hijra, which is ito yung pinagmulan ng Islamic calendar, yung paglikas mula Makkah ng propeta patungo sa Madina. Yun ang hijra. No? At yun yung tinawag nila kung bakit merong hijri calendar. Kasi dito nag-start ang kalendaryo. Hanggang ngayon ay umabot na ng 1,447 years. Okay. So, ngayon sabi dito, pagkatapos ng hijra, so sabihin pabalik na siya ngayon, from Madina na. Okay. Kasi natapos na yung hijra. So, paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa Madina patungo sa Makkah, noon ika-9 na taon ng pagkatapos ng hijra, ipinadala ng propeta si Abu Bakar upang pamunuan ng Hajj. Ipinahayag, ito yung si Abu Bakar, ito yung pinaka-best friend ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag na bawal ang mga paganong ritual. So ito yung ngayon tinutukoy natin na nagtatawag sila ng hubad-hubad. Yung ipinahayag ang bawal ang mga maling pagsamba ng mga pagano, maling ritual, at hindi maaring magsagawa ng hubad sa tawaf sa Kaaba. So sabihin sa pamumuno ng kanyang best friend, pinagbawal na yon. Ang huling Hajj ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Hajjatul Wada. So bakit huli? So, ang kasagutan dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang beses lang siya nakapag-hajj sa buong buhay niya. At yun na yung una at huli. Dahil pagkatapos noon siya ay namatay na. Kaya nga, binanggit dito na huling hajj ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So, ito ay naganap noong ika-10 taon ng hijra, on the 10th year, no? Ng hijra. Kumbaga, ang calendar ay on the 10th. Isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang natatangi at huling kumpletong Hajj at tinawag na Hajjul Wada o Farewell Pilgrim. Natatangi, ibig sabihin very special. Okay, so bakit kaya, no? So sa Hajj na ito, tinuruan niya ang mga Muslim ng tamang paraan ng Hajj. Tamang paraan. Kaya ito yung tinatawag na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng Hajj. Sinabi niya,
kunin ninyo mula sa akin ang inyong mga ritual ng Hajj. Meaning to say, siya yung role model natin. Kung pattern na pinag-usapin, siya yung pinaka-pattern natin. Kung paano natin dapat gawin ang tamang pagka-Hajj. Ang kamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay siya ng mahalagang sermon sa bundok ng Arafah. So ito na yung tinatawag na huling sermon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naganap ito sa bundok ng Arafah. Kaya meron tinatawag na Arafah Day, no? Yun yung very special na naganap sa lugar ng Arafah, yung kanyang pagbibigay ng huling sermon. So ito yung mga pinunto niya, pagkapantay-pantay ng mga tao, no? So actually merong statement talaga dito na pero ito lang muna itupunto natin sa inyo kasi medyo mahaba 'yon. So ito yung mga pinunto niya. Karapatan ng kababaihan, kabanalan ng buhay at ari-arian at pagkapit sa Quran at Sunnah. Meaning to say, yung matibay natin na pagkapit o pagyakap sa Quran at Sunnah. So ito yung mga pinunto niya sa kanyang huling sermon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naganap on the 9th of Dhul-Hijjah sa lugar ng Arafah. Okay. So doon din ipinahayag ang talatang ngayon, ito based on Quran kasi ito. So bumaba itong revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ngayong araw na ito ay ginanap ko ng lubos ang inyong relihiyon. So ang surah ng Banal na Quran is chapter 5 verse 3. Meaning to say dito sa araw na yon, isang verso ng revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bumaba. At ito yung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi dito na ang relihiyon ng Islam ay kumpleto na, kinumpleto na. No? So ito yung patunay sa chapter 5 verse 3 ng Banal na Quran. So another point na binabanggit sa kahalagahan ng Hajj sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pagbabalik sa dalisay na monoteismo. Ito yung nga yung pagsamba lamang kay Allah. At yun na nga yung pag-alis sa mga shirk. Kaya yung mga rebulto that time na pinalibot nila sa Makkah, sa Kaaba, inalis yun at pinagbabasag yung mga rebulto na yon. At pagtatatag ng mga ritual ng Hajj na sinusunod pa rin ng mga Muslim hanggang sa panahon ngayon. So kasama rito yung ito yung mga maraan na ng okay. So naging maliwanag sa inyo yung nabanggit natin na talakay na maikling kasi napaka-importante na malaman ninyo na sa nangyayari ngayon on the 5th ng panglimang araw na tayo ng Dhul-Hijjah, ito ay kumbaga ito ay isinunod kung ano yung pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun yung sinusunod sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So 10:30. The time is 10:30. Time check. Tingnan natin kung gising pa kayo. Oy. Okay, sige bro, saglit lang. Mo. Sala, sige. Hello, mic test. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, gusto ko lang i-clarify. Halimbawa, hindi ako hindi ako nagising, nagpadjar. Paano ko pa ba maibabawi yon ang pagsala? At ang trabaho ko ay panggabi. So, tulog ako sa umaga. Paano ko magampanan po yun? Okay, alhamdulillah. Okay, so sa katanungan patungkol sa pagdarasal, napaka-importante rin, So, actually, hindi lang naman ikaw ang nangyayari ng ganyan, maging ako. Kasi nga, ganito, ang kondisyon ng katawan natin, iba-iba. At may mga ginagawa tayo activities, katulad mo, nagtatrabaho sa gabi, na maaari, yun na nga, makakatulugan mo yung oras ng Fajr. No? So, ngayon, sa Islam, napakaluwag talaga eh. Ang isang bagay na hindi mo nagampanan dahil unconscious ka, tulog ka eh, right? Unconscious. Wala ka sa kamalayan, wala kang pagkakasala. Ngayon, of course, nung nagkamalay ka na, nagising ka na, nalaman mo na
hindi ka pa nakapagsala ng Fajr, automatic mong gagawin ngayon is magwudu ka at isala mo na agad. Wala ka munang ibang gagawin na bagay. Kahit na sabi mo na related pa sa trabaho o kanino man yan. So, pag nagising ka, nagkaroon na ng consciousness, so gawin mo na agad yung obligasyon mo kay Allah. So, ganun kasimple. Wala kang pagkakasala kung nalampasan mo siya, kung ganun ang rason, unconscious. Pero kung may conscious ka, batid mo, halimbawa, nagising ka naman, tapos nakapag-chat ka pa nga di ba? Nakapag-chat ka pa nga ng mga oras na yun pinatulog ka ni Satan tuloy. Sa kaka-chat mo, pinatulog ka ni Satan. So, doon, may pagkakasala ka kasi nga, conscious ka di ba? Alam mo So, ganun. Ganun sa Islam, napakaluwag. Okay. Sige, bro. Thank you po, Ustad. Kasama na yung panggabi doon, Ustad. Let's say, isa kong security guard, night shift. Walang problema. Okay. Mga related na ganun, reasonable naman yun. Reasonable reason yun. Valid reasons pala. Thank you po, Ustad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Halimbawa, Ustad, yung tulad ng sabi niya, tulog ka sa Fajr tapos doon ka nakagising sa duhur na. So, mahaba-haba talaga yung pagkakatulog, Oo. Halimbawa, di ba, nangyayari din yun, di ba, minsan? May ganun, di ba? Mangyayari talaga yun, actually. So, kaya nga, sabi natin kanina, nagdidepende yun sa kondisyon ng katawan natin. No? Minsan, actually, lalo pagka may sakit tayo, at talagang pagod na pagod, mangyayari talaga yan. Yun nga, ganun pa rin ang So, ano ang gagawin, Ustad? Dalawang Fajr at saka duhur yung isasala mo? Pagsusunurin mo na nun. Pagsusunurin? Mo na nun. Okay. Basta oras na nagising ka, wala ka muna ibang gagawin, kundi gampanan mo na agad yung wudu, then magsala ka. After ng Fajr, naitayo mo, then ikamat uli, then yung duhur prayer. Okay. So, ganun. Okay. Kumbaga sa utang, alam mo nagkautang ka, magbayad ka. Salamat, Ustad. Sige. Ulitin mo yung tanong ni bro, para on the record tayo. Sabi nga ni Robin Padilla, naka-record yun dapat naka-record din. Ustad, yung about sa, pwede naman magsunna ka, pambayad mo doon. Halimbawa, hindi mo na nasala ang Fajr. O, nagising ka, magsunna ka. Diba? So, ganito, ang obligatory prayer ay obligasyon. Ngayon, pag hindi mo ginawa yung obligatory prayer, may pagkakasala. Bukod at iba ang sunnah. No? Ang sunnah, optional lang yan. Kung may panahon ka, ngayon, sumusuporta lang siya sa obligatory. Kung may pagkukulang ka sa obligatory, katulad nga nung late ka, or may mga kusyu ka na hindi concentrated, so, yun ay sumusuporta lamang sa obligatory. Pero hindi siya pwedeng pambayad sa obligatory. Iba siya. No? Ano lang siya, kumbaga sa extra lang yun. Or voluntary lang yun. Na maaari, gawin mo, walang problema, may reward ka. Pero kung hindi mo nagawa rin, wala ka rin pagkakasala sa sunnah. Pero pag obligatory, pag hindi mo ginawa, may pagkakasala ka. Sabihin, iba ang obligatory sa sunnah. Okay. Yung Sige bro. Yung bang pag nag-pray ka, di ba po, mag-uumpisa ka muna sa cards na tinatawag, tapos yung sinasabi niyong obligatory, isa lang yun. Oo. Tapos yung waiter, kung alam niyo po yung waiter, tapos yung tahajjud, ano pong ng Ustad? Ayan, okay. So, nag-warning si Ustad ng breakfast natin. Pero dahil may nabili na tanong, ang tanong ay patungkol sa yung mga tutog sa witir, di ba? Opo. So, ito yung gusto mo malaman sa patungkol sa witir. Actually, ang witir ay ginagawa ito sa Isha prayer sa gabi, yung panglima, di ba? So, ngayon, ang witir, halimbawang nagsunak ka ng dalawa after ng Isha mo, ngayon, ang witir ay afternoon ginagawa. At maari yun sa bilang na 1, 3, 5, mga odd numbers. 1, 3, 5, 7, or nasa iyo. Kung hanggang saan yung kaya mong odd numbers.
na na pagdarasal. Paano yung sinasagawa, Ustad, yung wither na yan? So, yun na nga, after ng Isya, tapos meron kang Sunna, di ba? Magsuna ka after ng Isya, dalawa yon. Ngayon, pagkatapos nun, pwede mo nang gawin yon. Yung parang rakabak, kung paano mo siya i-pray, paano mo siya gawin? Para ka nagsalarin ng ordinary. Ordinary. Parang 2 raka, +1, ganun. Oo, parang ganun. Pag +1, diretso na yun sa atahiyato, ganun. Hindi. Lang, halimbawa, doon sa isa, halimbawa, ito na lang para hindi ka malito, isa na lang gagawin mo. Isang na lang. Ano na yun? Wither na yun. Wither na yun. Halimbawa, ang isinala mo, isang rakat, di ba? Ka doon, isang rakat, then nagsalam ka, yun na yun, wither na yun. So, ang range ng time doon is yung Isya prayer bago sumapit ang Fajr. So, bago sumapit ang Fajr, pwede mo itayo yung wither na yon. At sinasabi, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya iniiwanan yung wither na yon. Sabihin, kung tayo susunod sa paraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga voluntary na ganon, mga sunna, yun yung hindi niya iniiwanan. Okay. Ano po, Ustad? Ang propeta noon, hindi naman siya tatrabaho, hindi kaya ngayon, marami tayong obligasyon. Ganito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-role model natin sa lahat ng consequence or yung kalagayan natin sa buhay natin. So, kaya nga sabi, sa mahirap na bagay, siya ang modelo, sa madaling bagay, siya rin ang modelo. Sabihin, siya ang pinaka-pattern natin. No? Kaya, siya na sinusunod natin. So, at pagka sumunod tayo sa kanya, sigurado, naka-align tayo sa tama. Tandaan natin kasi nakabase siya sa revelation ng Diyos eh. So, kaya siya yung pinaka-role model natin. Yung ano po, Ustad, ito na po, yung wither po kasi, ginagawa ko siya every pagkatapos ko ng Isya. So, ang Isya is natatapos siya ng 9 p.m. Di ba po? So, after kong sa Isya, mga 9:30, ganyan, bago po ako matulog sa gabi, nag-wither po ako. And then, mag-alarm po ulit ako ng 3:00 kasi ang Fajr is mag-umpisa ng 4:00, mga 4:20 to 4:30, mga ganyan. Tapos, magsasagawa na naman ako ng tahajjud before ang Fajr. Wala po bang problema? Actually, ang tahajjud, ganito. Kung series ang pag-ating usapan, nag-isya ka, di ba? Yes po. So, yung 4 na rakat. Tapos may sunna yon, 2 rakat. No? Ngayon, ang dapat maging kasunod nito ay ang tinatawag na tahajjud. Pero sa oras ng mga 1 a.m. 2 a.m. Before Fajr pa rin. Ngayon, ang pagkakasunod, yung sunnah, then yung tahajjud, then witir. Ang witir ang nagko-close dun sa panggabing obligatory activity natin. So, bago sumapit ang Fajr. So, after Fajr, hindi mo na dapat ginagawa yung tahajjud. Kasi wala na siya sa tamang oras. No? So, ganun. Isya, then sunna ng 2, then magtahajjud, mga oras niya is 1 a.m. hanggang 2 a.m. or before Fajr, then sundan mo na agad ng witir. Yun yung witir yung pang-closing do sa pinaka-activity sa gabi. Okay, inshallah. So, maganda yan actually, kung bakit sinabi ko maganda yan kasi ito yung nire-recommenda na sinabi na paramihin natin yung ating mga sala na sunnah during this period. Baliktad pala yung ginawa day tayo. So, okay lang naman yan. Okay lang naman. Sabi nga sa Islam, maluwag eh. Hindi mo alam, ngayon, nagawa mo, wala kang pagkakasala. Hindi mo alam eh. Pero pagka nalaman mo na, tapos gagawin ito ulit, so doon may kasalanan na doon. So, di ba? So, ganun kasi sa Islam. Okay, so last question before our break time. Or gusto ko kasi lahat kayo na eh. Kasi nga, this sa topic ko. No? So, total, nandiyan naman yung microphone, ilapit mo na kasi dito kay brother kasi unahin ko siya. Kahit na bago-bago siya. So, actually bro, ganito lang. Ano yung natandaan mo sa mga binanggit natin? Mag-share ka lang kahit na kapiraso lang. 2 seconds, 3 seconds, i-share mo lang ano yung mga natandaan mo sa ating binahagi. Sige bro. Bismillah. Walang problema. Ano lang yung natandaan mo? Huwag mahiya.
Natandaan ko yung wala akong masyadong brother ngayon. Okay, sige. Walang problema. So, sa Islam naman, pag bagong ganyan, may consideration tayo dyan. So, sundan natin kay brother. Walang problema. Natandaan. Bismillah, natandaan yung parang katulad din kanina yung mga sinagot namin, Stads, pero siguro yung bago ulit na na-refresh ako doon sa yung kakayahan para gawin yung Hajj. So, hindi siya talaga, kung wala kang kakayahan, so, hindi ka magkakasala. Yes, very good. Okay. Next. Uy, wait up. Hindi ka pwede. Tapos na ako eh. Iba naman yan. Kaya para makapag-merienda na kayo. Ayun na. Natandaan ko lang yung tungkol sa sala sinasabi mo, yung palang yung winter na yun, yung pala yung pang-close sa sala ng hindi pala Activity ng buong gabi. So, ang alam ko, pag magtatahajud lang, tuwing Ramadan, from 1 a.m. to 2 p.m., 2 a.m. Ha? Yun lang alam ko kasi. Ganun yung pagkakasunod. Ganun yung Yun pagkakasunod. lang alam. Mauna yung may tahajud, adjust. then kung i-close mo na lahat, mag-wither ka na. Yung pala yung pang-close yung witr. After isa, 2 raka na sunna, tapos yung tahajud, tapos yung witr. Dati hindi ko alam yun eh. Okay, at least, alhamdulillah, maganda. Yan ko lang nalaman. Alhamdulillah. Okay, next, natandaan. Yung natandaan ko lang po, Ustad, is about po sa itinama po ni Prophet Muhammad wa alayhi wa salam, peace be upon him, na yung yung po sila sa Kaaba, yung mga dating tao is nakahubad po. Okay. Ngayon, itinama po ni Prophet Muhammad wa alayhi wa salam. Mashallah, tabarakallah, very good. Yun lang din po sa akin, Ustad, kapipisa po sa kanya. Yun lang po sa akin. Maraming salamat. Asin, talaga ikaw ha. Sige, next. Lumalamig na. Okay, yung mga pag-share na, pwede na kayo umalis. Dito na lang. Bismillah. Ustad! Sabi mo sasabi. Sunod ka sa... Kung sasalita mo na. Sige. Ustad, ikapipaste ko rin, yun lang na naalala ko eh. Yung ano ba tawag doon? Tawaf. Tinawag si Propeta Muhammad na mag-lead sa tamang pagtawag kasi dahil sila, yung mga taong sa ngayon, nalilis na sila, nagiging hubad na sila. Naging mali na yung ano tawag nito? Pagtatawaf nila. So, kaya dumating si Propeta Muhammad para i-correct yung tamang pagsagawa ng Very good. tawaf. Okay, mashallah. Okay. Yun. Next. Okay. Naghalo-halo na, Ustad eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, yung sa akin naman, i-correct ko lang yung kay brother. Yung matalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakar, Okay. siya yung nagtama sa mga nagtatawaf na nakahubad. Okay. Sila yung namuno. Ayan, si Namuno. Abu Bakar, Siddiq. Okay. Yeah. Mashallah. At kasama na rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course. At saka yung sa buwan ng Arapat, sa bundok ng Arapat. Sa bundok ng Arafat. Okay. Next. Sa akin naman, natatandaan ko lang yung about sa pagsasala, yung tama at mali, na dapat hindi na ginagawa, na dapat susundin na yung tama na. Yes. Na kung halimbawa mo na yung nagawa na, tapos halimbawa ginawa mo pa rin, yun ay mali na. Oo, tama yun. Okay, very good. Okay, good. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ang sa akin na stadium, yung ngayon ko lang nalaman pala yung una, 2 rakat yung bonus. Tapos yung pangalawa, yung salada. At saka yung tinatawag na yung Witir? witir. Witir. Odd numbers yun. Maring isa, mayroon 3, 5. Odd numbers. Kahit 7 odd numbers. Yun. Okay, very good. Saka may tanong ako, Stad, yung sino ngayon, di ba,
sa Kaaba, di ba? Mm. May umaakyat doon na lalaki na Okay. nagano siya ng Oo. Adan. Actually, yung Sisigaw sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang tawag ng sala na yung ang tawag sa kanya yung wadhin na si Bilal. Ang pangalan ni Bilal. Si Oo. Bilal ba yun? Yung nakita ko siya na nagsisigaw siya na Allah. Si Bilal yun. Kasamahan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang po. Okay, mashallah. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natandaan ko dito sa lesson natin ngayon is meron po tayong 10 araw na Dhul Hijjah. Tapos ngayong araw na to, pang-limang araw na ng Dhul Hijjah. Tapos napaka-importante din na sa pang-siyam na araw, kung kaya mo mag-fasting, maganda rin na gagawin yun. Kasi dapat natin paramihin sa 10 araw na to, paramihin natin mga mabubuting gawa natin pagdudua. Yes. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. At of course, last but not the least, si Brother Silverio. Ayan. Assalamualaikum. Ang natandaan ko lang yung pagdating sa pagdadasal sa pagkain na bawal magdasal na nakain yung pagkain. Very good. Tapos pagka na-share ka o whatever, kailangan gawin mo muna bago ka magdasal. Para concentrated ka. Tsaka kay Muhammad Salam na siya yung nagbalik ng ng aral ng Islam. Aral ng Islam. Mashallah, tabarakallah. Dahil sa mga bagay, mga hindi magandang nangyayari na nakikita niya kaya binalik niya yung pag-aaral sa Mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Shukran sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, alhamdulillah, so i-close na natin. So, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sige po, pag-merienda na po tayo sa taas. Yung gamit nyo, digan lang muna. Kasi babalik pa naman kayo dito para... si brother, palilimutin yan.